eto na po, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon. Ito ha. Senators, Congressmen, clash over DPWH budget. So, ano kaya ito? So, bigyan po natin ito ng reaksyon at panoorin po natin ang balitang ito. Ayan. Nagtalo po mga mambabatas sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee hinggil sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Dumalo sa ikalawang araw ng Bicam si DPWH Secretary Vince Dizon matapos imbitahan ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Sabado, unang umapela si Dizon na ibalik ang pondong tinapyas sa DPWH matapos bawasan ang gasto sa materyales ng mga proyekto. Matatandang ibinaba ng Senado sa mahigit 570 billion pesos ang panukalang budget ng kagawaran mula sa 624 billion pesos na bersyon ng Kamara. Ang tanong ko lang, DPWH yan eh, kailangan kasi yan, yung budget, di ba? Eto, base sa akin pag-analyze, ang anomalya sa DPWH ay nagsimula sa panahon ni Rodrigo Rua Duterte. Okay? Nagsimula po yan sa panahon ni Rodrigo Rua Duterte. Ngayon, bakit binawasan? Hindi naman po yung administrasyon ngayon yung nagkulang. Sa totoo lang, yung administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, siya pa yung nagpupush na imbestigahan itong anomalya dito sa DPWH, 'di ba? Pinangunahan po yan ni PBBM. 'Di ba? At hindi naman po yung administrasyon yung nagkulang. Hindi rin naman po yung administrasyon yung nagnakaw. Yung mga dumikit doon. Kay Digong yung nagnakaw, katulad ni Zaldico. Diba? Yung hinayupak na yan, magnanakaw yan. May larawan pa nga sila ni Digong noon. So doon po siya talaga dumikit kay Digong. Itong basurang si Zaldico. Diba? Doon po siya dumikit. O ito, si Diskaya. Kailan po nagsimulang magpayaman yan? Di ba 2016? Umamin siya mismo nung tinanong siya ni Calvo, pinakabaklang Calvo na si Bato de la Rosa. Hindi pala pinakabakla, pinakaduwag pala. Pinakaduwag na Calvo. Si Bato de la Rosa. Di ba? Umamin yung Diskaya couple na yan. Na kailan kayo nag-boom? O sa panahon po ni sa panahon po ni Rodrigo Rua Duterte. Diyan po kami nagsimula, o di ba? O may pag-amin. Tapos ngayon, bakit babawasan? Hindi naman yung administrasyon yung nagkulang. Di ba? Importante po na may pondo diyan sa DPWH, lalo na ngayon na hindi naman po kurap yung Pangulo. Siguro ginawa nyo yan sana noong panahon ni Digong, mas okay pa. Kurap eh. Pupunduhan nyo ng malaki, nanakawin lang din naman, di ba? Nanakawin lang. Mas maganda na ngayon sa panahon ni PBBM. At least yung mga magnanakaw, nilalabas talaga ng Pangulo yung mga baho nila, di ba? Na eto si, mabaho yan, amoy putok yan. Si Zaldico, madumi yan, basura yan. Di ba? Ay dapat ganun. Pero bakit hindi po nila ginagawa? Bakit binawasan nila? Tinapyasan yung budget. Diba? Tuloy natin. Nilinaw ni Dizon na hindi ibinalik ng DPWH ang dating presyo ng materyales sa gitna ng hiling na ibalik ang tinapyas na pondo. Nanindigan din ng House panel na Si Dizon, na yan eh. Nagtanggalan na yung buhok niyan eh. Dahil sa stress. Diba? Kasi siya yung talagang talaga pag nagtrabaho, nasa tabi po yan ng Pangulo, mga pre. Itong si Dizon, di ba? Vince Dizon. So, malaki po yung kanyang stress. Kita nyo naman sa mukha, di ba? Oo. Problemado po. Tapos, dinidikdik pa nitong mga senador, katulad ni Amy Marcos. Kinakalaban pa si Vince Dizon. Mas matino nga itong si Vince Dizon kumpara dyan kay Amy Marcos eh. Wala naman silbi ang senador na yan. Diba? Tuloy natin. Sibling hindi may patupad ang mga proyektong aabot ng 400 billion pesos kung babawasan ang pondo ng kagawaran. Pero depensa ni Gatchalian, umaksyon lang ang Senado sa niripasong construction materials price data na isinumiti rin ng DPWH. Nanindigan si Gatchalian sa desisyon at iginit na maaari pa rin ipatupad ang mga proyekto kung susundin ang budget na itinakda ng Senado.
Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately, ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Ang hindi lang ho namin kaya Dapat ibalik kasi alimbawa, may proyekto ngayon, kulang yung budget. So mahirap po 'yun, baka hindi matapos, 'di ba? At syempre, yung mga materialis ngayon nagmamahal din. Oo. So, ang tanong ko dito, paulit-ulit kong tanong, bakit nga ba binawasan? Ano ba yung purpose? Dahil ba sa isinumiting ng DPWH yung kumbaga kung ano yung natanggap ng Senado, yun lang yung pinagbabasihan, ganun. So, dapat i-analyze din po nila yan na kumbaga magtulungan. Senador kayo di ba? Tingnan niyo kung tama pa ba itong mga desisyon ng inyong kapwa senador na takyasan or hindi na ibalik itong pondo na to, itong budget na to, tama ba? Makakabuti ba ito sa taong bayan? Unang-una, taong bayan, DPWH. Kasi para sa akin mga pre, importante po talaga na may budget dyan. Hindi pwede magkulang-kulang dyan. Diba? Matino yung administrasyon ngayon. Nililinis ng Pangulo yung mga basura. Sa administrasyon. So, dapat magtiwala kayo sa Pangulo. Ganun lang yun. kayang gawin dahil alam ho namin na merong mga overpricing dito sa budget na ito. Meron talaga. Meron. At yun yung kailangang tutukan. Di ba yung mga overpriced na yan, nangyari yan sa Duterte administration o administrasyon ni Digong. Ha? Oh. Nangyari po yan sa panahon ni Digong. Pero ngayon, meron pa rin. Pero, unti-unti pong nililinis yan ng Pangulo. Hindi man po 100% na malinis, pero nalilinis po. Diba? Kahit saan naman pong administrasyon meron pong overpricing. May mga salot talaga na nakapalibot. Mga nagnanakaw talaga. Oh. Katulad ni Sara Duterte, yung laptop nga, overpriced, diba? Oh. Nabuking natin. Nalaman natin. Diba? So, yun yung dapat ang Senado at DPWH sana magkaisa at magtulungan. 'Di ba? Magtulungan. Ganun lang kasimple. Kasi yung mga magnanakaw yung iila nandyan pa sa dikit ni Pangulo ngayon. Marami pa diyan. Pero unti-unti na pong tinatanggal yan ni PBBM. Pag alam ng Pangulo na magnanakaw ka, tanggal ka. 'Di ba? Wala ka magagawa. Diba? At tinatrabaho po yan ng ating Pangulo. Tapos, pag na-approve ho natin at diretso ho yung budget sa District Engineering Office, itong mga corrupt officials, gagawa ho yan ng paraan para magamit yung pondo. So ano nga? Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang imbitasyon kay Dizon sa deliberasyon ng BICAM. Paliwanag ni Gatchalian, maaaring mag-imbita ng resource person sakaling may kailangan pang talakayin sa isyu ng budget. Talagang hong bihirang-bihira ang nag-i-invite ng resource persons. No? Dahil ito ay pag-uusap o pagpupulong po ng dalawang kapulungan. Pero kung mayroon pong mga ganitong talagang kakaibang sitwasyon, at kailangan ho natin maintindihan ng mas malalim pa ho yung mga issues, with the concurrence of both chambers, pwede naman ho tayo mag-invite. So, ika nga, bicameral conference between the two houses. Kasi there's already establishing rule na pag may conflicting, hindi talaga magkasundo, pwede na tayong patawag, magpaliwanag yung sa executive department. Nagtapos ang deliberasyon ng BICAM pasado alas 10:30 kagabi at nakatagdang ituloy ngayong araw. Kita niyo to si Amy. Asan na si Amy? Ayan. Nakipagsagutan pa yan kay Vince Dizon, itong senadora niyo. Di na po nahiya, di ba? Anyway, mamaya sa ating YouTube channel, yung kanilang sagutan, ating pag-uusapan yan, di ba? Doon po sa ating YouTube channel. Kasi, may video po yan may video na ating bibigyan ng reaksyon at makikita nyo mamaya kung gaano po kalutang itong si Amy Marcos na para siyang walang alam,
parang lutang talaga. Nakipagsagutan ba naman? Pero doon na natin yan tatalakayin ng buo sa ating YouTube channel. Okay? Walang iba. Walang iba. Ito po yung ating YouTube channel. Ballpoint Man 2.0. At syempre, sa hindi pa po nakapag-like dito sa Vengador, i-like nyo na yan at mag-subscribe na kayo. Ayan, so like, share, and subscribe lang mga pre sa inyong mga GC. Ayan para naman kumbaga updated po kayo sa inyong sinusubaybayang mga channel. Ayan.